Habang ang Pilipinas ay nakapokus kagabi dito sa laban ng Thailand at nitong Gilas, Pilipinas, itong Magnolia naman ay nagre-ready na para dito sa malaking game nila kontra dito sa TNT Tropang 5G. Dahil kapag nanalo TNT rito, meron silang twice to beat advantage. Kapag nanalo Magnolia, lalaking tsansa na sila ang maka-acquire ng twice to beat. Ang problema nga sa Magnolia, injured pareho si Jerome Lastimosa at si Paul Lee. At merong mga balita na si Coach L.A. Tenorio ay maglalaro na para dito sa Magnolia dahil kinakailangan na talaga nila ng mga point guards na magagamit. Dahil syempre kung ikaw itong Magnolia, alam mo naman na importante magkaroon ka talaga ng mga guards na maglalaro para sa iyong lineup. At mukhang itong si L.A. Tenorio nga ang nakikita nila na isa doon sa mga pwedeng magagamit. Si L.A. Tenorio ay kasama dito sa official lineup nitong Magnolia at meron na siyang nakahandang jersey. Sinabi mismo ni L.A. na ready siyang maglaro anytime na kakailanganin ng kanyang team. Kaya nga, posible na maging playing coach talaga ito si L.A. Tenorio at maglaro na para dito sa Hot Shots. Dahil nga nadali sila ng mga injuries. Dahil dito, pwede talaga nating makita na itong si L.A. Tenorio ay maglalaro para dito sa Magnolia Hot Shots. Si TNT coach Chot Reyes mismo sinabi, inaasahan niya na itong si L.A. Tenorio ay maglalaro para dito sa Magnolia at marami naman ang naniniwala na ito'y gagawin niya talaga. Ang kinakailangan lamang talaga syempre of course masiguro na in shape pa rin to si LA lalo na at very important itong magiging laban nila kontra sa TNT Tropang 5G. Ngayon naman kung ikaw Magnolia, syempre yung paglalaro ni LA Tenorio ay temporary lamang yan. Talang number one priority nila makarecover mula sa injury si Jerome Lastimosa at si Paul Lee. Kapag nakarecover na yan, ako na Magnolia. Ang problema kung hindi pa sila makarecover, maapektuhan yung playoff chances nila. Pagdating naman dito sa mga teams na nalaglag na, itong Phoenix, Blackwater, Terra Firma at Titan Ultra. Nakita natin yung Blackwater natambakan ng 25 points nitong TNT. So ibig sabihin walang pagbabago na nangyayari dito sa Blackwater. So kinakailangan talaga na sabi nga nila either mag-trade pa ng mga players o magpalit ng coach. Sa ngayon kasi mukhang kinakailangan daw nitong Blackwater Bossing na magkaroon ng additional na mga personnel. At ayon nga dito sa mga lumabas na reports, meron daw mga players ng Blackwater na hindi na kontento dito sa kanilang lineup at gusto nang magpa-trade dahil syempre kung sunod-sunod yung talo mo, sino ba naman ang matuluwa dyan? Kaya nga asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dito sa lineup ng Blackwater Bossing sa lalo't madaling panahon. Siyempre hindi madali para sa mga players yung ganitong sitwasyon na alam naman natin na tatanggap sila ng mga tinatawag na sabihin na natin sunod-sunod na talo. Gusto niya siyempre yung mananalo sila at makapaglaro sa playoffs. Pero ngayon mukhang hirap na hirap talagang gawin yan itong Blackwater Bossing lalo na siyempre dahil alam naman natin yung policy ng management na binibigay yung mga top players nila dito sa MVP group. So yan pa isang dahilan kung ba't itong Blackwater sunod-sunod ng talo. And unless magbago yung policy na yan, mananatili silang ganyan katulad na lamang nitong Terra Firma Jeep. Kaya nga sa ngayon, sa tingin ko may mga balita kasi lumalabas na baka daw magpalit ng coach itong Blackwater Bossing. Sa tingin ko kahit magpalit ng coach yan, baliwala din dahil kung yung management iti-trade pa rin yung mga top players at draft picks nila dito sa TNT, ay anong mangyayari? Ganun din kahit si Eric Spoelstra ilagay mong coach dyan, hindi mananalo itong Blackwater Bossing dahil ipamimigay at pamimigay niyan yung mga top players nila. Kaya mukhang walang pagbabago dito sa Bossing.